Basta pag mulat ng mata ko, andito na ako sa Canada. Malungkot, nakakatakot. Hindi ko alam kung ano yung naghihintay sa akin. Yung pagiging piloto ko na dream, naging janitorial cleaning. Pati problema ng iba minsan, ang dami na niyang loaded na siya, pati yung problema pa ng iba, Sinasama niya. sinasama pa niya sa amin. Matulungin siya. Kahit isusubo na lang niya, ibibigay pa niya. Hindi ko alam yung, sabi ko, kaya ko pa ba? Good day, Vancouver, and hello sa mga viewers natin sa Philippines and all over the world. Welcome to Laura Speak Shows. This is your host, Laura Magdalena. Kami po ay maghahatid sa inyo ng mga inspirational stories, mga kapupulutan ng aral, mga true stories ng ating mga kababayan dito sa Canada. At hindi lang po yun, para na rin po sa pag-entertain sa inyo sa panonood ng aming talk show. Sana po subaybayan niyo po kami palagi at lagi po kami mag-upload ng video weekly. For now's episode po, ang title po ng episode na ito ay ang isang kababayan na nagsikap, pumunta ng Canada, ngayon ay nagtagumpay na. Nagtatagumpay, unti-unti nagtatagumpay sa kanyang negosyo at namumulot pa rin o nangangalakal pa rin ng bote upang ipangtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Kaya palakpakan po natin ang ating kababayan na isang simbolo ng sikap, tiyaga at pagtulong sa kapwa. Ating pong i-welcome ang ating guest na si Kuya Boy Bote, also known as Ariston Gonzalez. Palakpakan natin! Okay. Kuya Boy, magandang hapon dito sa Vancouver. Maganda ka pa sa hapon. Ay. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa iyong talk show. Opo. At hindi ko ito inaasahan. At nagulat ako sa text mo. Maraming salamat. Sa mga hindi po nakakalam, si Sir Ariston po kasi is aking isa sa mga naging kliyente ko at nakita ko yung buhay niya kasi magka FB friends tayo. Na nakikita ko, nai-inspire ako sa kanya dahil dun sa mga pagtulong niya sa ating mga kapwa. Kaya naisip ko agad na makakapag-inspire siya ng ating mga kapwa Pilipino. Maaari niyo po bang ikwento kung paano po kayo ang inyong pong pagsisimula dito sa British Columbia? Nung pumunta ako dito sa Canada, hindi naman talaga pinangarap. Basta pag mulat ng mata ko, andito na ako sa Canada. Malungkot, nakakatakot. Hindi ko alam kung ano yung naghihintay sa akin. Although marami akong kamag-anak dito. Pero yun nga, naiwan yung sarili kong pamilya sa Pilipinas. Pero, alam mo yun, tiis, tiyaga, yung pangungulila, talagang mataas at saka matindi. Yun. Pero okay naman, nalampasan, nakaraos, may mga panahon na masaya, may panahon pag nag-iisa ay malungkot, siyempre. Pero, andito tayo ngayon, di ba? Yeah. Kausap mo. Oo nga po. Nandito tayo para ibahagi rin ang inyong istorya sa ating mga kapwa, Pilipino at sa all over the world, sa buong mundo. Oo nga eh. Yun nga isa kong kinatatakot din eh. Bakit po? Kasi hindi lang, alam mo kasi ang Facebook talaga, Opo. all over the world talaga yan eh. Yes. Kaya napaka-ligaya din ng aking puso na ako'y naimbitahan mo. You deserve this, Nagtataka Kuya talaga Boy. ako bakit mo ako napili. Alam niyo, lagi yan tinatanong ni Kuya Boy sa akin. Nagtataka ako, bakit ba ako napili mo? Ganun siya lagi eh. Pero you deserve it, Kuya Boy. Salamat. Bakit ka nga ba tinawag na Boy Bote, Kuya Boy? It's letter V, ano? Boy Bote. Boy Bote, ako ang halos gumawa niyan eh. Oo, ako yung nag-isip. Kasi sa amin sa Batangas, doon ako halos lumaki sa Batangas. Ang tawag namin bilang magkakabarkada, o kahit sabihin mo na pinsan kita, Apo. babae, mapalalaki, ang tawag ay boy. Ngayon, dahil naumpisahan ko tong bote, na pamumulot ng bote, noon pa man, yung tiyo ko, which is ninong ko sa kasal, nagkukolekta siya ng bote, so doon ako na-train halos. Ano nakapagpa-inspire sa inyo na mamulot at itulong sa kapwa natin? Ang nasa isip ko lang at ang siguro ang nasa puso ko,
nasa Canada ako, which is maswerte tayo, o maswerte ako na nasa Canada ako. Yung pera na bote, naisip ko, hindi ko na pera yan eh. Pero yung mga bote na nakalakal na nakukuha ko, para bang merong mas tao or pamilya mas kailangan ng tulong sa Pilipinas. Saan po ito? Sa Batangas? Sa Batangas. Mostly ang aking recipient or ang aming recipient sa Boy Bote Family and Friends ay sa aking barangay, sa aming barangay. Dito. Sa First alumni homecoming. Ano po to? Ulit sa Gonzales Elementary School. I was born in Batangas. Apo. Sa aking birth certificate. Bali, pinanganak kayong Batangas. Pero nung nagkaisip ako, basta nung Cavite. namulat na yung kaisipan natin, nakatira kami sa Malabon, General Trias, Cavite, sa 96th Street. Kaya, shout out sa mga kamag-anak ko dyan sa Malabon. Ang talagang dream ko is to be a pilot. Ngayon, piloto na ako ng sarili kong, Kumpanya. parang ganon, yung janitorial cleaning. Kasi ako, lahat ng aking client is coming from me. Even nung ako nagbabasketball, nag-sponsor ako sa mga jersey, meron yung tatak na Address Cleaning Services, so I put a logo para makatulong din sa mga basketball team. At least Dito po yan mabawa- sa Vancouver. Dito yan sa New Westminster, mostly sa Batangas Club. Talaga. Shout out sa lahat ng Batangas Club Shout out. organizers and Daming members. kaibigan ito ni Sir Ariston, ni Leo Boy. Diyan ako nagbabasketball ngayon. Talagang basketball player kayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Opo. Nagbabasketball ako. Since day one. Kuya Boy, gusto ko po sana kang ipakilala nyo ang inyong misis sa ating mga televiewers. Ito yung aking darling. Hindi darling ang tawag ko sa kanya. Before, boy ang tawag ko sa kanya. Talaga. Si Estrelita Aguilar Gonzales. Okay, palakpakan natin si Atelita. Kung pwede nating i-share sa ating mga televiewers kung paano po kayo nagkakilala ni Madam. So, palagi ko sinasabi sa kanya, paano ba tayo nagkakilala? Palagi ko sinasabi sa kanya, paano pumunta ka ng Batangas? Tapos, sabi mo sa akin, gusto mo ako mapangasawa. Alangan naman, tanggihan ko siya. Ganun laging Ganun po yung version niya. Ganun ang version niya. Ganun lang yung kinukwento ko. Pero yung version niyo po, pwede ba namin Hindi, marinig? joke lang yung sa kanya. Joke Pero lang. originally kasi, may kasama kami sa bahay, which is malayo ng Kasin, no? Magkapatid din sila, magkapatid kami ng ate ko. So, ang plano, yung kapatid ko, isasama niya yung kapatid niya, uwi ng Pampanga. Okay. Tapos, yung kapatid niya, isasama niya ako sa Batangas, province to province. And then, yung kasama kong yun, girlfriend pala nung kapatid nito. Nung gumagawa siya ng sulat, ako yung gumagawa ng sulat para sa kapatid niya. Siya naman ang tagabasa. So parang ang galing, no? Siya pa yung nagbabasa. Ang galing kasi kayo yung gumagawa, ang Tapos siya bumabasa, tagabasa. pero hindi para sa inyo at hindi rin para Para kayo. sa kanila. Yeah, hindi. Tapos nung nag-meet kami doon, ito pala yung Aris. Akala ko kasi babae. Nung sinabing Aris, akala ko babae. So yun, sabi ko, tingnan bakit may history pala. And then, yun na. Yeah. Yun na. Nag-meet kami, nagkakilala. Tapos, napasok ako ng college hanggang sa, niligawan ko na. To make the story short, nagkakilala kami sa Batangas. Sino ang una nagkagusto? Attract naman ako sa kanya. Tumingin pa siya. Parang hindi sigurado si Ikaw Kuya ba? Boy. Tumingin pa siya. Hindi kasi, nung time na yun, wala pa talaga eh. Wala pa yung connection eh. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, gusto kong ma-experience magka-boyfriend kung sino unang dumating sa manliligaw ko. Sino po ang una niyong boyfriend? Wala pa. wala Wala pa. Kaya gusto ko ako magka-experience. So ang first boyfriend niyo si siya. First na siya. Kayo naman po, pang ilan po siya? Na boyfriend? Na-girlfriend. Girlfriend. Joke. Na-girlfriend. Siya lang. Talaga? Yeah, siya lang. Siya lang. Niloloko niyo yata ako Sir Kuya. May mga nagustuhan ako. May mga niligawan. Pero napaka-torpe ko kasi Hindi, siya lang naging girlfriend ko. Sino ba ang boss ng bahay? Depende. Depende sa sitwasyon. Pagdating sa bahay, pagdating sa paglinis, ako yung laging sinasabi sa kanya na, ganun. Pagdating sa bahay, pag halimbawa, grocery or ako talaga. Pero pagdating sa business niya, sinasabi lang niya sa akin, at the end of the day, pag-usapan namin yung idea niya. But, inirespeto ko siya kasi alam niya, siya yung, sa kanya yun siya yung nag-business sa business na yan So, sinusuportahan ko lang siya kung ano yung ano niya. So, sino po sa inyong dalawa naman ang mas magaling humawak ng pera?
Hindi naman sa magaling, pero simula nung dumating ako dito sa Canada, so ako yung talagang nagmamanage ng aking sariling sweldo. Tapos noong dumating na siya, May joint account kasi kami. mayroon kaming joint account, pero ako talaga yung nagpapatakbo noong financial namin. Ano naman yung pinakamalambing na pagsusori ni Kuya Boy sa'yo? Yung may mayakan niya, may text pa, may verbal na, may text. Tapos, minsan pupuntahan ka pa niya sa store, magdadala siya ng loose. Wow, totoo ba yung Kuya Boy? Pag hindi siya pinapansin, bibigyan niya doon sa katrabaho ko. Wow, Siya naman ang nagkwento niyan. napakalambing pala ni Kuya Boy. Hindi no? naman ako, siya naman ang nagkwento niyan. Yeah. Pero totoo. Dadalan ko siya ng bulaklak sa store niya para mag-sorry. Kung may one word kayong madidescribe kay Kuya Boy, describe Kuya Boy in one word. Minsan sinasabi ko sa kanya, yung pati problema ng iba, Matulungin. yun. Pati problema ng iba, minsan, ang dami na niyang loaded na siya, pati yung problema pa ng iba, Sinasama niya. sinasama pa niya sa amin. Matulungin siya. Kahit isusubo na lang niya, ibibigay pa niya. Talaga naman si Kuya Boy. In one word, how would you describe your dad? I'd say disciplined. Disciplined. You? Generous. Yeah, there's so many words. Gramby? Hindi. Yan, hindi. Funny. Funny. Wow. Walang Pero- loving? But Hindi. she is Alexandra, Yeah, right? she's Alexandra. Raven. Raven, and Jello. Jello, Alraj family. So I just want to have simple message for your dad. Thank you for worrying about me a lot. Every time I see him, he's always like, or every time I talk to Anay about Tay, he's always like telling me that Tay is always wondering about me, always wondering about my well-being, because I just moved out recently. So he's always asking about me. He's always worrying about me. So my message is, don't worry, I'll be okay. Yeah? I'd say just thank you and that I love you and that I probably didn't say that a lot growing up. Mm-hmm. Like being on my own now, I really appreciate everything that you've done for us. Thank you, I'm your only daughter, so you've been very overprotective of me, pero I'm always grateful for that, and I'm grateful that you're always like worried about like if I can defend myself or like if I'm being bullied, and you're always like, oh, I'll beat up those bullies for you. I was never bullied, but like I appreciated the thought. So thank you, and I love you. But can I say something? Ito mga anak, ang may papangako ko lang sa inyo bilang ama, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y malakas, hindi ko kayo pababayaan. Ang plano ko nga, tulungan ko din kayo kung halimbawang gumanda yung takbo ng ating cleaning, tutulungan ko kayo na maka-start ng kung ano man something. Hindi man tayong mayaman, although matulungin ako, pero syempre, bago ko tulungan ng iba, sabi nga, tulungan ko muna yung aking mismong pamilya. Kung sakaling mga ako'y mamatay na, or matodas, at least, alam ko na maayos ang kanilang mga buhay. Kaya, yun lang naman ang palagi kong ikinaworry sa kanila. Yung hamon ng buhay sa inaharap, napakabigat eh. Especially kung hindi ka handa or hindi mo pinaghandaan. Kung sasayangin natin yung opportunity dito sa Canada, which is na andito tayo, napaka-grateful natin, ika nga pagyamanin natin. At lastly, sa ating pong may bahay, Message ko sa kanya. message sa inyo. Meron ka ba? Meron ba? Yeah. Thank you for everything. Ang gusto ko lang sana, proper communication every now and then. But, thank you. Love you. Labang kiss. Mga anak ko. Okay. Thank you so much. Palagi mga- naman kitang kasama sa bahay. Maraming salamat, Alexandra, Raven, and Jello. Ang next question ko is, ano yung pinakamahirap na na-experience mo nung pagdating mo dito sa Canada? Pinakamahirap, Na naranasan mo? nung nagtatrabaho ako dito, nagtatrabaho ako sa Vancouver, sa Superstore. 2 to 10 ako doon. Tapos, McDonald's naman ako, graveyard. Kasi ang pangalawa kong trabaho dito, nung na-open work permit ako, McDonald's. So, full-time ako dyan sa McDonald's. So, maglilinis ako yan. Kausap ko si Lita niyan na pag naglilinis ako, Nasa Pilipinas po si... oo, naka-chat yan, naka-headset ako. From 11 p.m. to 7 a.m., kailangan matapos ko siya kasi production uli ng kinabukasan, di ba? Tapos, uuwi ako, tutulog, tututin na uli. So, yun yung routine ko noon. Na-homesick ba kayo?
So, merong mga panahon na sabas talaga ako kumakain. Talaga? Kumakain ako, literal na kumakain ako sa likod. Sa likod ako pumupesto. Tapos doon, may mga panahon na tumutulong na lang yung luha ko. Na sabi ko, ang hirap ng buhay. Yung bang malayo sa pamilya mo na Tissue po. hindi ko alam yung, sabi ko, kaya ko pa ba? Kaya, sabi ko, sige, tuloy lang. Doon dumadating yung panahon na parang gusto ko na sumuko. Kaya nabimiss ko yung asawa ko, yung mga anak ko. Dalawa pa lang. Wala pa yung babae. Sabi ko, ang hirap pala magtrabaho sa Canada, sa ibang bansa, yung sa abroad. Kasi nga, first time ko eh. Hindi ako sanay mag-abroad. Hindi ko pinangarap mag-abroad. Pero sabi ko, sige, tuloy lang. Kasi para sa kinabukasan ng pamilya ko, di ba? Nakayanan naman, nakasurvive. Pero sabi ko sa asawa ko, gusto ko nang umuwi. Dumating sa punto na talagang pag-uwi na lang yung naisip Nakausap ko niyo. siya. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Parang hindi ko na kaya. Pero sabi ko sa sarili ko, ano naman ang gagawin ko sa Pilipinas? Totoo. Sayang naman yung opportunity. Andito na ako. Yun, so nilakasan ko pa rin yung loob ko. Hanggang sa nalampasan ko yun, yung panahon na talaga ng parang bang gusto mo nang i-give up. Diba? Ganun pa man, andito ako ngayon. Naging mas matatag. Pero At talagang nakakatulong pa. talagang sinipagan ko. May pagkakataon bang nahusgahan kayo ng kapwa natin dahil lang sa mga social media posting, kagaya ng sinasabi ko sa inyo na minsan may mga taong mapanghusgay, ang tawag nga natin, bashers. So, nagkataon din ba na nagkaroon kayo ng ganong experience? Wala naman. Kaso, sa dami ng mga social media content creator ngayon, hindi mo na alam kung sino ba yung legit talaga na tumutulong, sino ba yung naggagawa lang ng content para makatulong. Yes. Maraming ako nakikita sa Facebook na minsan para bang they're mocking or ano ba yung tawag doon, insulting or what. Especially nga na kapag tumutulong ka, bakit ba kailangan mo pang i-post sa social media? Ayan yung binanggit nyo sa akin na nakaraan. Pag nagbibigay kami ng mga bigas, sasabihin ko sa kapatid ko, ito yung pera, ready na. I-ready mo na yung mga bigas, ito na yung listahan ko. So, mayroon akong list talaga. Dati, alam ko, nabigyan ko ng half kaban ng bigas, nasa more than 30 plus sa Wow. barangay namin, ha. So, lahat sila doon, tuwan-tuwa. Alam ko, nang galing sa puso din nila, yung pagpapasalamat nila. Nararamdaman ko yun. Wala naman akong nakitang hindi natuwa. Di ba pag tumutulong tayo sa kapwa, meron diyang tumatatak sa iyo na hindi mo makalimutan na natulungan mo siya. Talagang iba yung pakiramdam mo sa dibdib mo. So, meron bang isang pagkakataon na nakatulong ka sa iyong kapwa Pilipino na yung hindi mo siya malilimutan, tumatak talaga sa puso mo? Tinulungan natin yung isang bata na PWD na kung saan ay na-paralyze siya. Pero normal daw yung bata na yun before, nagkaroon lang ng sakit. Tapos naipakilala sa akin na introduce ng aking tita yata, Tita Edna or si Ariel, parang si Tita Edna eh. Tapos from there parang pinapicturean ko, pinabidyohan ko. So itong bata na to, itong pamilya na to, tinanong ko, in-interview ko sila. Pamilya, anong trabaho mo? Anong trabaho ng babae? Yun nga, paano nagkasakit yung bata? So, tatanungin ko yan. Pag na-verify ko na at nalaman ko na talagang, Totoo. okay, yan trabaho ay titinda ng itlog. So, tatanungin ko siya, paano ba ako makakatulong? So, ano ba yung maitutulong ko? Magkano kaya ang kaya ni Boy Bote? So, doon ako nag-decide na tulungan ko siya sa paghanap buhay niya para siya makatulong sa pamilya niya. So, to make the story short, nabigyan namin siya. Tapos, time to time naman, kinukumusta ko, chinecheck ko sila kung baka kumusta na yung bata, ganyan. Nagbibideo chat kami. Gusto ko makita yung bata. Tapos, biglang nawala. Ano po ang kinawala ng bata? Alam ko na ikwento sa akin, pero nalimutan ko na. Pero basta na-paralyze yung bata, normal siya, na-paralyze siya. Tapos yun nga, talagang nasa ano siya, nasa papag lang siya. Siyempre, nalungkot ako, nawala yung bata. Pero kailangan ko ngayon mag-move on na pumunta naman sa iba, no? Sabi nga ni Mrs. dati, siguro naman okay na yung, nagawa mo yung part mo sa pagtulong mo. Totoo naman. Nalalaman niyo po ba yung bilang ng mga tao o mga pamilya na natulungan nyo, na nabigyan nyo? Actually, si Kuya Boy po, hindi lang basta
financial yung binibigay niya, kundi binibigyan niya ng puhunan sa trabaho. Hindi niya kailangan i-spoon feed Or pangkabuhayan. pangkabuhayan para matuto sila, syempre, para may panghanap buhay sila na maitulong sa pamilya. Meron po ba kayong idea kung ilan na yung natulungan nyo? Kahit percentage or... Noong nagsimula ako sa Boy Bote na namimigay ako ng bigas parang si FLM, ang alam ko sa listahan ko, nasa 30 plus or 40 plus yung nabigyan ko ng individual ng half kaba na bigas, yung 25 kilo. Ano po yung pakiramdam nyo tuwing nagpapasalamat sila sa inyo? Yung pakiramdam ko para bang mas gusto ko pang dagdagan or damihan yung or mas gawin ko na para bang ang sarap sa pakiramdam nung alam mong nakakatulong ka Oo. na hindi naman ako mayaman. Kumbaga hindi naman ako yung talagang sasabihin mo na famous na alam mo yon yung ako naman ay ordinaryong tao rin lang na nagtatrabaho din sa Canada. Okay. So parang ewan ko bakit pag sabi ko parang ang sarap sa pakiramdam talaga yung nakakatulong ka. Pampanga. Namigay kami ng bigas dyan. Tuwan-tuwa sila doon. Mga kakilala ko din sila doon. Kilala nila ako. May video sila. Nakapost sa Facebook yan. Pinasalamatan ako. Nakakataba ng puso. Hi sa mga taga Pampanga dyan sa may San Vicente, Gasak. Yan. Hindi ko kayo nakakalimutan. Tapos, dito naman sa Antipolo, sa Baras Rizal, kung saan nakatira yung biyanang ko, doon maraming resettlement kasi yon. Talagang maraming pabahay doon. So, naisip ko din magpamigay doon. 43 na individual, bigas din lang. So yun, dumadating na hindi ko alam bakit ko siya ginagawa. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Parang nag-evolve yung pagtulong ko. Or namin, sa Boy Bote. Pero ako kasi nag-iisip niya eh. Kaya palaging nasasabi ko, hindi naman din si Darling ang nag-iisip kaya minsan niya, nagtatalo kami. Kasi pag ako biglang may pumitik sa utak ko, ito parang may bumubulong sa akin. Para bang itong medalyon na ito, ayaw ko Tingin nga po ipakita. na medalyon na yan. Ito kasi parang medalyon ko, parang ito yung agimat ko, pero hindi po tayo naniniwala sa agimat, ano? Pero alam mo naman tayo mga Pilipino. Ano po ang paniniwala niyo dyan sa medalyon? Ano yung nagbibigay sa inyo? Hindi ko alam, pero para ba kasing palaging kapag ako ay parang nalulunod, parang may laging may nagsisave sa akin. And to tell you honestly, I almost died, hindi ko alam kung 7 times already. Yung tanong mo, na itatanong mo sa akin na ano yung parang worst na scenario na para bang nangyari sa akin sa Canada, yan nga yun yung na-opera ako ng cabbage. So, 6 bypass surgery ako. Hindi ko alam, malakas ako, wala akong nararamdaman. Wala kayong Wala akong nararamdaman, pero Yeah, one day, I'm playing basketball sa Mysuri. So, within my 4 to 6 minutes, para bang yung dibdib ko dito, parang sasabog siya na mainit. Tapos nahihirapan akong huminga ba na tumakbo. So, nagpa-blood test. Basta nung umaga, nung pagka-blood test, kinagabihan, tumatawag yung doktor. kailangan nyo ng i-bypass. Go to emergency. Hindi pa. Emergency na. Emergency right away. So, noong nag-decide na pumunta na takot na ako. Parang ninenervous na ako. Sabi niya sa ako, dali mo na yun. Hindi, parang nangangatal ako. Siyempre, alam mo, inisip natin noon, trabaho. Yes. Nagtrabaho pa kayo? Sa totoo lang, AMA ako. 2 times ako AMA. Against medical advice. Oh. Kasi, pinapa-stay nila ako, dahil nga, wala namang specific date, kung 1 linggo ka doon, maghihintay, or 1 buwan ka, Opo. or 2 buwan ka, paano naman yung Pamilya. trabaho at pamilya ang umaasa sa akin? October 2023, yun na So recently lang. 2023 lang. nabuksan ako. At salamat sa Royal Columbian Hospital. At kung tumatatanong nyo, ang Royal Columbian Hospital, naging recipient din niya ng Boy Bote. But then, I put it to Average Cleaning Services kasi meron siyang process. Kasi para sa akin, yung magbigay ako ng tulong, kasi nga, hindi dahil nabuksan ako doon, pero bago pa ako nag-donate sa Royal Columbian Hospital, nag-donate na kami sa BC Children's Hospital. Hindi pa ako noon. Wala pa akong alam noon. So, nag-donate kami dyan, BC Children's Hospital, tapos sa Royal Columbian Hospital. Kasi bakit? Bilang citizen ng Canada, before foreign worker, naging permanent resident, naging citizen. Alam mo yung trabaho na meron ako, galing sa Canada yan eh. Kung wala yung Canada, hindi ako citizen, wala naman akong kikitain. Marunong talaga kayo lumingon So, sa pinagalingan niyo. bakit hindi ako magbibigay? Meron ako konti, kahit sabihin mo na medyo gipet, Bigay pa rin. bigay tayo. Kumbaga, yung nakukuha ko na income, galing sa Canada yan eh. Galing dito. So, nagpapasalamat ako, kung wala naman akong trabaho dito sa Canada, wala rin naman akong
maipoprovide. So kaya ako, sa Boy Bote, sabi ko nga palagi, hindi ko pera to. Sa totoo lang po, simula noong 2022, na mag-start ako ng talagang pagkolekta ng bote, nasa $10,000 mahigit na yan. Dito sa Canada, ang susunod po natin na bibigyan, ang gusto ko, itong Abbotsford na Heart Center. Heart Center. Oh, Parang meron dyan sa Abbotsford. Abbotsford. Tapos, ito pa rin Royal Columbian Hospital. Sana yung ibang hospital din, di ba? So, hindi naman natin kayang sakupin lahat. kung makakausap mo ang batang Boy Bote sa harap mo, ano yung sasabihin mo sa kanyang message? Boy, Ariston Gonzalez, maraming salamat sa mga kalokohan mo, sa mga pinagdaanan mo sa buhay, sa mga bisyo in general. Naging isa yan sa naging daan mo para makamit mo kung ano yung meron ka ngayon Yung mga pagsubok, masasabi kong nalampasan mo silang lahat. Sa ngayon, True. yung Boy Bote na kaharap nyo ngayon, talagang malaking-malaki yung ipinagbago. Sa totoo lang po, dati po akong tamad. Kasi sabi nga nila, laki sa layaw daw ako. Dahil nga ang mga magulang ko nag-abroad, maraming kalokohan, nalampasan natin. Ngayon, yung boy na kaharap nyo, talaga namang halos parang ayaw na tumigil sa pagtatrabaho. At sa pagtulong. At sa pagtulong, masasabi ko naman talaga na hanggang ngayon, may naroon ako sa listahan. May mga barangay ako napupuntahan. Meron akong tao na nasa listahan ko pa. Kaso, hindi ho tayo talagang maraming pondo. Salamat sa mga tao na nagdo-donate sa akin sa nakaraan. Nakatulong po kayo hanggang ngayon. Miyembro kayo ng Boy Bote. Yung mga consistent na nagbibigay hanggang ngayon, meron pa ako dyan na talagang hindi tumitigil. Kaibigan ko, tiyahin ko, hindi sila tumitigil sa pagbibigay ng bote, kaya malaki yung itutulong nila. Okay, Kuya Boy, ito yung aking last question para sa iyo. Ano yung pinapangarap mo pa sa hinaharap at yung pangarap mo pa para sa iyong pamilya? Ang pangarap ko, katulad ng nasabi ko kanina, nandito yung mga anak ko na hindi lang sila ma-guide, yung matulungan ko sila sa kanilang buhay na hinaharap. Ang pangarap ko pa, kung sasabihin natin na, siyempre para sa aming mag-asawa, masecure namin yung aming retirement, and then yung matulungan ko yung mga pamilya naming both sides. Kung ako'y matodas, hindi ko naman sila matutulungan Ganun pa rin ang iniisip nyo, Kuya Boy, marami po ba tayong gustong pasalamatan? Pagkakataon nyo na po para magpasalamat sa inyong mga nakatulong din sa inyo. Kung meron akong pasasalamatan ng higit sa lahat, yun ay ang aking mga magulang. Yung aking nanay at yung aking tatay. Sila yung talagang nagbigay ng suporta sa akin. Although malayo sila, nag-abroad sila, nag-domestic helper sa bansang Italia, sila yung talagang number one na kumabay sa amin na financially. Kung meron akong pasasalamatan talaga, yun ang nanay ko at ang tatay ko. Alam ko, lumuluhod ko pa sa simbahan para lang ipagdasal kami na magbago kami dahil nga puro kami sakit sa ulo. Natupad naman yung mga dasal mo. Hindi naman kayo nabigo para sa akin dahil nakita nyo naman at alam kong humahanga din kayo sa mga ginagawa ko. Yung tatay ko, maraming salamat at nung kabataan yan, talagang nasa Philippine Constabulary yan Tsaka tumutugtog sa banda. Banda matanda sila sa General Trias, Malabon, Cavite. Maraming salamat din sa kapatid ko, kay ate. Hindi ko nakakalimutan ang mga tulong mo sa akin, pangangaral mo. Kay Tita Edna, salamat. Alam ko, natulungan niyo ako yan. Yung paglipad ko dito sa Canada, may pabaon ka pa sa akin na 200. Sa lahat ng tumulong sa akin, dito sa Canada, kay Ninong Dan, tiyuhin ko yon, Dante Alcazar and family. Napakalaki ng kanilang naitulong sa buhay ko talaga dito sa Canada. Sila talaga yung, kumbaga bumuha talaga na nakatulong sa akin dito sa Canada. Sa mga tita ko, kay Tita Remy, alam ko, nasa mabuti ka ng kalagayan katabi ni Bathala. Hindi ko nakakalimutan yung tulong mo sa akin at sa pamilya ko. Kay Tita Sol, sa lahat, kay Tita Lynn. At ako'y nagpapasalamat kahit sa simpleng bagay sa mga kaibigan. Nagbibigay ng $5, $20, kay Tito Romel. Alam mo yun, hindi ko sila nakakalimutan Andito na ako, gusto ko rin naman na makatulong or makashare. So, sa mga hindi ko po mababanggit na mapasalamatan, maaaring ngayon ay na mental block ako. Pero, nandito po kayo, tsaka nandito. Hindi ko po kayo nakalimutan. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa inyong lahat. Kung hindi nyo ako natulungan, baka, alam nyo, parang nasa kangkungan na siguro ako, di ba? Kaya,
maraming salamat po. Kung ano man yung aking magagawa sa hinaharap, ayokong nangangako. Ako, more on action. Basta kung ano yung kaya kong ibibigay ko yan. Kung ano yung nasa puso ko. Pag hindi kaya, hindi kaya. Pag kaya, kailangan may go signal yan ni Darling. Hindi pwedeng... Kailangan may go signal ng Darling. At maraming salamat sa ating host, si Madam Laura, at kay ate, Cynthia. Maraming salamat sa pag-imbita nyo dito sa akin. Dito sa tropa ko, sa Mitsubishi, yung Tri-City Mitsubishi, na dating team namin, yun nga pala, mapapalaban yung Aldridge Cleaning Services. Kasi from Tri-City Mitsubishi to Aldridge Cleaning Services, mapapalaban kami ng championship game. Ito yung... Ayun. Wow. Yan yung... ito sa akin kasi ito. Kaya pala Aldridge pala siya. So, ayan. Yan. Yun yung jersey ko. Ito yung jersey ni Mrs. Dahil sa basketball, mahilig tayong tumulong sa mga organizations. Ikaw na humawak, madam. Pakita mo Sige. sa kanila. Ito Kasi, po ay Certificate of Appreciation, Ariston Aris Gonzalez. salamat ng marami kasi nga, I think ito ay homecoming. Meron pa ako dyan yung Brigada Eskwela. Oo. So, sinusupport ko sila sa Brigada Eskwela. Ito naman po, Certificate of Appreciation to Ariston Gonzalez in recognition of invaluable help and constant generous support. What's this? The Drive and Dish Basketball Club. Wow. By Mr. Jan Raganit and Kurt Christian Asuncion. Maraming salamat sa inyo, sa inyong organization. Yeah, nagtutulong ako sa kanila pero hindi naman siya ganun kalaking tulong pero na-appreciate nila which is, sabi ko nga, salamat, diba? Ito po ang Batang Pinoy Basketball League. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Ariston Gonzalez, volunteer. Ito, kayo na po mag-ano nito. Yan, ito naman sa Batang Pinoy Basketball League, Harry Acuña, at sa iyong mga kasamahan, maraming salamat sa pagkilala nyo sa aking pagbo-volunteer. Kaya maraming salamat sa inyo. Dito sa Batangas Club, kung saan ako nagba-basketball, hindi siya ganito. Yung sa kanya, actual. Siya yung president ng Batangas Club before, si Mr. Dave Dimaya. So, meron party sa St. Patrick with 350 to 400 guests. Parang nagra-raffle na, gano'n, nagra-raffle. Pero maraming tao. Doon pa, halos yung parang climax ng party. Bigla niyang binanggit yung pangalang Boy Bote. Ni Mr. Dave Dimaya. Tapos, bigla niyang pinasalamatan ako. Walang video. Kasi nga, unexpected. Pero humanga ako sa kanyang words. Talagang pinasalamatan niya ako. Sinabi niya yung ginagawa ko sa Boy Bote, yung tulong na ginagawa in front of everyone. So, Yun po nagpapatunay na may nakaka-appreciate ng ginagawa niyo. yun yung hindi ko din talaga inaasahan. At ako yung nagpapasalamat kay Kuya Dave. Para sa akin, family talaga din sila. Alam mo yun yung pakiramdam na talagang walang kapantay. Itong mga to, walang kapantay. Hindi ko po siya ipinagyayabang. Katulad nga ng Maging sinabi, inspirasyon. katulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi sa pagyayabang, kundi pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Nagayahin din kayo. Baka rin makatulong din sila, Yeah. ma-inspire sila na tumulong din. Pero itong mga to, isang napakalaking achievement din para sa akin. Ayun, shoutout nga pala bago ko malimutan sa mga taga Tejero General Tres Cavite sa St. Francis Subdivision. Ang tawag naman niya sa akin, Kid. Ayun. Yun po. Maraming salamat uli. Sana wala na susunod, ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko pag kami susunod pa. Diyan po nagtatapos ang ating show. Ito ay nagpapatunay na walang maliit na simula sa taong may malaking pangarap. Ang bawat bote na pinulot niya ay naging daan upang makatulong sa maraming buhay at naging inspirasyon ng mga Pilipino hindi lamang dito sa Canada kundi sa buong mundo. So palakpakan po natin si Kuya Boy Bote sa pag-share na rin ang kanyang story sa atin at palakpakan natin siya sa kanyang ginagawa at patuloy na ginagawa upang makatulong sa ating kapwa. Muli, ako po ang inyong host, Laura Magdalena ng Laura Speaks Show. Subscribe to our channel, like, and press the notification bell. See you on our next episode. Bye! Maraming salamat sa iyo. Kung sino ka man na nag-donate ng mga boteng ito, meron pa doon sa aking sasakyan. Nakakatuwa kung kanyang may mga kababayan tayo na yung hindi na nalangpitan, parang nagpupusa. Na bihira ko kasi yung ganyan, bihira. Aris, salamat na marami sa
yung binigay na tulong, unang-una sa daycare namin. Tapos nadagdagan pa ng tulong mo naman dito sa aming barangay. Kaya maraming salamat sa iyo. Napakalaking tulong yan sa aming barangay. Napakalaking tulong.